Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa na naman ako ng one brand makeup tutorial featuring LA Girl Philippines. May iba dito na ako mismo yung bumili, pero most of it galing sa LA Girl Philippines. So maraming salamat LA Girl. Unang-una, marami sa inyo ang nag-request ng tutorial ng Facebook profile picture ko na pinost. Ilalagay ko yung photo dito. Actually, na-film ko na to guys. Na-film ko na siya. Kung napanood niyo yung vlog, sinabi ko doon na na-delete ko yung mga files, chuva, eklabu. So, wag na natin pag-usapan yun kasi masasaktan lang ulit ako. Char. So, yun na nga. Without further ado, let's start. At dahil wala akong primer from LA Girl, dediretso na ako sa foundation. And yes, yung foundation na gagamitin ko is yung ginawan ko na ng review. This is the LA Girl Pro Coverage High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Ang haba ng pangalan. I am in the shade Fair. Hindi ko na to laging ginagamit kasi nga illuminating foundation siya. So, mas lalo akong nag-oil up sa kanya. Pero para sa mga dry yung skin type, I think okay naman to. So, 1.5 pump yung kinuha ko. Kung hindi niyo pa napapanood yung review ko nito, ay panoorin mo dahil. Kasi sayang naman yung ginawa ko dahil. Hindi mo panoorin dahil. Gusto ko yung shade na to kasi yellow undertone. So, pack na pack for Pinay skin. And kahit fair yung shade niya, hindi naman siya ganun kaputi. Pagkalagay ko ng foundation, sobrang illuminated na o sobrang dewy na tingnan ng skin ko. So, if you have dry skin, I highly recommend this kasi maganda yung coverage niya guys. Kung nakita niyo yung pictures sa Facebook ko, ang ganda niya sa pictures, tapos okay naman yung coverage niya. Medyo sobra yung nakuha ko. Ayan, 1.5 pump yung ginamit ko sa whole face ko and medyo okay naman na ako sa coverage na to. So, 1 full pump, okay na siya for medium coverage. Actually, maganda talaga tong foundation na to. Tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin at sa viewfinder. Maganda naman siya. May muta ako. Maganda ka nga, may muta ka naman. Actually, ang ganda no. Ang ganda ng foundation. Kaso nga lang, yung longevity niya talaga yung ayaw ko, guys. Lalo na pag oily skin ka, katulad ko, ay naku, day. Expect na lang at the end of the day. Para ka na talagang pinagprituhan ng may sobra pa sa likod ng kamay ko. Ewan ko kung saan siya ilalagay. Siguro sa neck ko na lang para magpantay sila. Hindi talaga ako naglalagay ng foundation sa lieg, guys. Kasi pawisin ako. Kaya nga hindi ako naglo-lotion. Kasi kasi nga pawisin ako. Ayoko nang malagkit na sumasama sa pawis ko. Hindi ko alam kung klarong-klaro nyo yung dewiness ng foundation. Pero in person, kitang-kita talaga. Let's proceed with concealer. Yung gagamitin kong concealer is the LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. This is in the shade Natural. So, ilalagay ko siya underneath my eyes, tapos dito sa nose, basically sa T-zone ko. For this concealer naman, guys, alam nyo naman na hindi ako gaanong mahilig sa concealer. Pero, unlike nung ibang concealer na na-try ko, isa to sa mga concealer na hindi talaga nagbibitak-bitak ng over-over sa akin. So, after concealer, maglalagay rin ako ng cream contour. And yung gagamitin ko is the same concealer pero different shade. This is in the shade Toast. So, konti lang yung ilalagay ko. Parang base lang siya ng pang-contour kung gagamitin later. And madali naman siyang i-blend, kaya okay lang. Konti dito. Ayan. Magko-contour din ako ng nose. Ayan. So, tapos na talaga ako sa mga liquid and cream products. Let's set our face kasi gustong-gusto ko na siyang iset, guys, kasi ang dewy niya. Minsan gusto ko yung dewy finish, pero most of the time, gusto ko talaga matte yung face ko kasi alam ko kung gaano ako kagrabing mag-oil up. Wala akong tiwala sa mukhang ito. So, yung gagamitin kong pang set is this LA Girl Pro Face High Definition Matte Pressed Powder. I am in the shade Classic Ivory. Ayan siya. Maganda to, guys, actually, kasi maganda yung shade niya. Yellow undertone. Tapos, yung oil control, medyo okay lang. Parehas lang siya ng ibang powders like Nichido Final Powder. Yung shade niya, maganda. Lalo na pag ito lang yung ginagamit mo. Wala nang liquid foundation underneath. Talagang ito lang. Okay siya, actually. Maganda yung coverage niya. So, yung isa-set ko lang is yung sa under eyes, tapos sa ibang parts ng face ko. Pero, iiwasan ko yung mga nilagyan ko ng darker shade of concealer. Ano ba yan? Nag-crease agad. By the way, may kasama pala tong sponge. Ayan siya. Tapos may butas siya sa likod. So, medyo nakakahinga yung sponge. And then, meron din siyang kasamang salamin. So, as a powder, gustong-gusto ko to, guys. Isa to sa mga nagustuhan ko talagang powder or face powder. So, yung gagamitin kong pang set ng darker shade of concealer is this LA Girl Blush Collections. Yes, blush collection siya. Pero meron siyang kasamang bronzer. Medyo dark nga yung shade niya. Pero ito lang yung meron ako na pwedeng gamitin sa tutorial. So, ito na lang yung gagamitin ko. Tapos, set din natin yung temples.
Para na rin magtugma yung face ko dito sa katawan ko kasi sa camera sobrang dark ng katawan ko. Ngayon, magpa-blush naman ako. Using the same palette, yung gagamitin kong blush is this one. Ito yung ginamit kong blush on dun sa profile picture ko sa Facebook. Hindi ko alam kung kitang-kita nyo talaga yung mga kulay. Pero these are the swatches. Ito yung pinaka-pink na blush. Tapos ito yung gagamitin ko today. Ito yung bronzer. And then ito yung highlight. Wow! Ang lakas maka-fresh. Kaya, nod-nod best. Medyo napasobra na naman si Chenky, na? Medyo napasobra. Yung gagamitin kong pangkilay is the LA Girl Gel Liner in the shade brown. Actually, gel eyeliner siya para dito, pero color brown. Pero pwede rin siyang gamitin for your brows. Yung ginagawa ko dito, guys, nagde-dip ako dito. Tapos, kinukuha ko yung cup and then biniblend ko sa cup. Kasi sobrang pigmented ng product na to. Hindi talaga dapat magpasobra. Dinidifuse ko muna yung pigment before ko talaga siyang ilagay sa kilay ko. Zoom ko kayo, ha? Wait. Ayan. So, magsisimula ako dito sa ibaba ba? Sa baba. Ayan, sa baba. And then, yung tail. Sobrang pigmented nito, guys. As in, like, parang ninudnud ko na talaga siya dito sa cup niya para mawala lahat ng pigment. Pero, ayan, oh, grabe pa rin talaga. So, ngayon, let's move on to eyeshadow. Medyo nakalimutan ko na talaga yung mga ginamit kong eyeshadow noon. Pero, yung ginamit kong palette is this one from LA Girl, of course. This is the LA Girl Eyeshadow Collection Nudes. This is how the eyeshadow palette looks like. May tatlong mattes, tapos the rest, puro shimmery eyeshadows na. And guys, since nagamit ko na to nung first time kong nag-film ng One Brand makeup tutorial ng LA Girl, actually maganda siya, nagustuhan ko. And I can still remember na sinabi ko sa video ko na I highly recommend this. Lalo na for beginners, lalo na sa mga naghahanap dyan ng eyeshadow palette na meron na lahat. Okay to. Okay to for everyday. Okay siya for any occasion kasi meron siyang mga darker shades. Meron siyang highlighting shade. May matte shades. And also, may kasama siyang brush. Dual-ended brush. Itong sa kabila, flat brush. Tapos itong sa kabila, yung typical sponge applicator ng eyeshadows. Actually, ginamit ko rin to nung unang film ko. Medyo simple lang yung ginawa kong eyeshadow look nun kasi alam niyo naman ako. We're all about that simple. So, yung gagamitin kong unang shade is this one. Matte na mauvey brown shade. And then ilalagay ko... Wait, zoom ko kayo. Sorry guys, sorry naman guys. Tapos ilalagay ko siya dito sa crease. Okay naman yung pigmentation ng eyeshadows, guys. And very blendable naman. And then, I'll take this color, itong parang pale pink. Lalagay ko siya dito sa crease ko talaga. Grabe guys, parang may bahana talaga dito sa ilalim ng kilikili ko kasi init. Tapos, naalala ko yung nilagay ko sa lids ko is itong shimmery pink na eyeshadow. Ayan siya. Ayan, oh. Ay, naaalala ko pala, naglagay ako ng medyo dark eyeshadow dito sa lower lash line ko. And I think ito yung ginamit ko kasi ito yung parang may bakat na ng brush. So, tapos na ako sa eyeshadow. Ngayon, maglalagay ako ng black eyeliner dito sa waterline ko. And yung gagamitin ko is this LA Girl Endless Semi-Permanent Auto Eyeliner Long Lasting All Day Wear in the shade Very Black. Ito yung manipis na eyeliner na pinakita ko sa haul. Ito guys, nagamit ko na ng ilang beses and hindi siya ganun ka-long lasting and medyo nagsasmudge talaga siya sa waterline ko, to be honest. Okay lang siya for videos, like hindi naman all day wear. Maglalagay rin ako ng liquid eyeliner dito sa itaas and yung gagamitin ko is the LA Girl Line Art Matte Eyeliner. This is how the liner looks like. Sobrang ganda ng shape ng eyeliner na to guys and sobrang haba ng tip. I'll do this off cam kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ako kasing galing ni My Love's eyeliner. Tapos ngayon, maglalagay ako ng false lashes. Ibang lashes yung ginamit ko nung unang film ko nito. Pero ngayon, gagamit ako ng ibang false lashes kasi gusto ko subukan tong binigay sa akin ni Tony. Tony, thank you. Maraming sinend sa akin si Tony ng mga makeup products. Binigyan niya ako ng false eyelashes and this is how it looks like. Medyo dramatic siya pero tingnan natin kung bagay sa akin. Kung hindi bagay sa akin, tatanggalin ko and kasi alam niyo naman na hindi ako sanay na maglagay ng false eyelashes. Parang maganda siya sa personal, pero ba't ganito sa camera? Tanggalin ko ba? Oh my goodness. Hindi ko muna tatanggalin. Maglalagay muna ako ng lipstick. Ganyan siya, guys, oh. Sobrang, ano niya, sobrang dramatic, sobrang feathery. Pero, actually, in person, maganda siya. Ibang-iba talaga yung nagagawa ng lashes, no? Parang
Parang hindi si Chenky to. So, hindi ko muna siya tatanggalin. Titingnan ko muna yung clips kung okay lang before ko siyang tanggalin at i-refilm. Again, thank you so much, Tony. Tony siya on YouTube. Subscribe to her. Sobrang ganda ng mga videos niya. Sobrang funny din ng babaeng yun. So, thank you, Tony. Thank you for sending these over. Maraming salamat. So, yung gagamitan kong lipstick is this LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. Ito na lang yung natirang shade sa akin, kaya wala na akong ibang magagamit. Ito lang talaga. This is in the shade Fleur. Marami talaga sa inyo nag-comment sa profile picture ko kung anong lipstick yung gamit ko doon, and ito yun. Kung nakita niyo yung profile picture ko na ifa-flash ko dito, yun yung kulay niya on natural lighting. Tingnan natin kung anong kulay niya sa artificial light. Actually guys, maganda naman talaga tong lipstick na to, lalo na yung shade. Pero hindi ko lang bet yung feeling niya sa lips, lalo na pag medyo natatanggal na siya after mo kumain. Para siyang nagpipeel off kasama nung skin ng lips mo, ganun. Ayun, kita nyo diba? Sobrang sticky niya. Siguro I got the bad one or ganito ba talaga to? So ngayon, titingnan ko muna yung mga clips guys ha, na naka-false lashes ako kung okay lang ba siya or kung tatanggalin ko ba before ako mag-highlight. So I'll be back. So ayan guys, tapos na ako sa whole face ko. Yung kulang na lang talaga is highlight. And yes, hindi ko na tinanggal yung false lashes. Medyo hindi talaga ako komportable sa kanya, to be honest, kasi nga hindi ako sanay sa ganitong dramatic na false lashes. Pero let's do it kasi minsan lang naman akong maganito guys. So i-push na lang natin kasi minsan nyo lang ako makikitang nakaganitong false lashes. Like, parang false lashes na yung nakikita nyo sa mukha ko. So, ngayon, maglalagay ako ng highlight. Ito yung LA Girl Strobe Light Strobing Powder. Siguro sa lahat ng mga nakuha ko from LA Girl, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi sobrang ganda ng highlight. It's not a blinding highlight. By the way, this is in the shade 50 Watt. Hindi siya chunky na highlighter. So, gustong-gusto ko siya. And the way I apply it, ginagamit ko lang yung fingers ko. Ayan siya. Parang basa lang yung face mo. Hindi siya highlighted. Parang basa lang. Wet lang. Wet look lang. Ayan siya. Oh, ang ganda. Grabe. Lalagay ko rin siya sa may ilong. So, ayan. That completes the look. Dun sa profile picture ko, hindi ganun ka-dramatic yung false lashes na ginamit ko. Sobrang simple lang. Kaya hindi ganito ka-dramatic din yung mukha ko dun. I still hope na gustuhan nyo. Kasi alam ko gusto nyo akong mag-venture out sa mas dramatic na mga makeup looks. Out of my comfort zone na talaga. And ito yon, hindi ko talaga to comfort zone yung ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like this video, and please, sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button. Libre lang mag-subscribe, and also don't forget to click the notification bell beside it para ma-notify kayo every single time na nag-upload ako ng bagong videos. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon, and daghang salamat.